Meron na ba kayong narinig na pinaimbestigahan ni Lito Lapid ang PAGCOR? Hindi. Nakikinabang siya. Kaya niya lang kinuha yung chairmanship para makinabang siya. Kumusta po mga ka-viral? Welcome back sa aking YouTube channel. Isa na namang update ngayon ang ating pag-uusapan patungkol sa mayor ng Bamban Tarlac na si Mayor Alice Goo at sa mga protector ng Pogo Hub. Senator Lito Lapid wala nang lusot sa mga mabibigat na ebidensya ngayon laban sa kanya tungkol sa pagiging protector niya sa Pogo sa Pampanga. Muling nahalungkat ang lumang video ng pumanaw na broadcaster na si Ka Percy Lapid na kamag-anak pa ng senador at malinaw siyang itinuro sa partisipasyon nito sa Pogo. Siya din ang itinuturo ngayon ng vlogger at attorney na si Toto Kausing na isa sa mga senador na protector ng Pogo. Mabibigat na maakusasyon ang binitawan ni Toto Kausing hinggil sa pagiging protector ni Leon Guerrero aka Lito Lapid. May mga hawak pa itong ebidensya patunay sa mga lupain na ibinenta di umano ni Lapid at mga permit para maipatayo ang mga Pogo sa Pampanga. Matatandaang bago pa man naging senador si Lito Lapid ay una itong naging governor ng Pampanga kaya siya di umano ang may kapangyarihan na payagan ang Pogo sa kanyang nasasakupan. Ayon pa kay Kausing ay malaki di umano ang natanggap nitong suhol mula sa may-ari ng Pogo Hub. Hindi lang milyon kundi umaabot ng bilyon-bilyong pera ang naibinigay. Dahil dito, labis itong ikinagulat ng mga netizens na nadismaya si senador. Bukang bibig ngayon ng marami na bumaba na sa pwesto o mag-resign na si Lito Lapid dahil sa mga akusasyon na ito. Ayon sa mga netizens, resign na Lito Lapid, now na walang alam sa batas, no show sa Senado. Mag-resign ka na lang Lito Lapid. Sabi ng isang netizen, mag-resign na po kayo Sir Lapid. Sa totoo lang po, wala po kayong nagawa dyan. Involved man kayo o hindi sa Pogo, umalis na kayo dyan. Sayang ang pinapasweldo namin sa iyo. Mag-resign ka na Senator Lito Lapid dahil masyado kang makasarili. Pansariling intensyon lang ang tanging iniintindi. Imagine, nakafocus lang si Lapid sa bilang ng mga building ng Porac Pogo. Ito yung senador na kahit patulog-tulog lang during election, pagising panalo na bilang senador. Ilan lamang ito sa napakaraming mga komento ngayon ng mga netizens patungkol kay Senator Lito Lapid. Samantala sa nakaraang pagdinig ay dumalo ito upang sagutin umano ang mga mabibigat na paratang laban sa kanya ng vlogger na si Kausing. Aniya, itatanayaan niya ang pangalan niya dito dahil wala di umano siyang alam sa Pogo. Hindi di umano siya nagbenta ng lupain para pagtayuan ng Pogo Hub. Mas lalo namang nadismaya ang mga netizens dahil minsan lang daw nakikita na aktibo ang senador sa mga pagdinig. Wala din di umano itong mga batas na inihain para sa bayan. Ngayon lang ito nakadalo upang linisin ang kanyang pangalan. Samantala inaabangan ngayon ng taong bayan ang desisyon ng korte kay Bamban Tarlac Mayor Alice Goo kung kailan siya huhulihin. Nababahala na kasi ang mga netizens na baka isang araw ay wala ng Alice Goo dito sa bansa dahil tuluyan na itong nakalaya at nakapunta sa ibang bansa. Ko sa inyo na isa sa apat na senador ay isa pa lang masabi ko sa ngayon ay si Lito Lapid. So yan ang una kong katibayan na talagang meron siyang connection sa Pogo sa Porac, Pampanga. At ang nais ko lang sabihin, pero sa susunod ko na isiwalat kung ano ang mga partisipasyon niya. Okay? So sa ngayon, iba muna yung pag-usapan natin. Nung isang araw, ipinakita ko na yung katibayan na may lupa siya doon sa lupa na kung saan ay tinayo yung Pogo. Okay? Yung lupang ito, malawak ito, 106 hectares. At isa dyan sa lupa dyan nakapatong dyan ay Royal Palazzo, Royal Grand Palazzo na pag-ari na ni Roberto Pert Cruz na kaibigang matalik ni Mr. Lito Lapid. At si Mr. Roberto Cruz ay nagre-representa sa apat na magkakapatid na mga Cruz. At sila ay ang malabo ang kanilang pagkuha ng lupa at ito ay inagaw nila mula sa mga magsasaka na kung kanino iginawad ng Department of Agrarian Reform noong 2001 pero noong 2003 ay kinuha nila, binalik sa ilang kanila, kinuha nilang isa sa katibayan ko ay talagang piniki nila mga perma ng mga magsasaka. So okay, siyempre itong si Roberto Pert Cruz na siyang presidente rin ng Victoria Tourism Park, na siyang nagmamay-ari ng subdivision ng Royal Grand Palazzo ay kailangan niya ang tulong ni Lito Lapid noong 2001, 2002 at 2003.
at dahil si Lito Lapid ang gobernador ng Pampanga. So, yung lupa kasi ay sakahan. So, kailangan, alam mo naman yung mga negosyante sa lupa, gusto nila ang lupa ay mataas yung presyo. So, paano mapataas ang presyo sa lupa? Sa pamamagitan lamang po sa pagpapalabas ng isang ordinansa sa munisipyo ng Purak at para ito ay ideklara na hindi na sakahan, kundi isang patayuan ng bahay o pamahay at isang mga patayuan ng mga komersyo at patayuan ng mga turismo. Okay? So, dahil yan, ang dating lupa na sakahan ay nagkakahalaga lamang na 100 hanggang 500 per square meters pesos, ay kung i-convert na ngayon, tataas ngayon ng halaga hanggang 10,000 piso kada metro kwadrado. So, imagine, kung 106 hectares ang pinag-usapan, kada metro kwadrado ay 10,000 pesos per square meter. So, ibig sabihin, kada hektarya 10 million. So, times 100, that is 1 billion. Mahigit. So, ibig sabihin, yung lupa na mura ay napahalagan mo, nabigyan mo ng halaga na mahigit 100 million at pwede mo na ngayon iutang sa bangko na kahit 60 million or sabihin mo lang 600 million lang, kahit hindi mo na bayaran ang utang sa bangko, iparibata mo sa bangko, kikita ka pa. So ngayon, kung bakit yan ay kailangan ng papel ni Mr. Lito Lapid bilang gobernador ng Pampanga, ay sapagkat ang ordinansa na zona na pagiging hindi na agrikultura ang lupa ay kailangan aprobahan ng provincial level. Siyempre, sa provincial level, ang hari doon ay si Lito Lapid, gobernador siya. So isang utos na lang yan sa mga bukal o board member ay aaprobahan na ngayon ang ordinansa ng Purak. At kung maaprobahan, tataas ngayon ang presyo ng lupa. So kapalit niyan sa pabor na binigay ay binigyan ni Roberto Cruz si Mr. Lito Lapid, iyon ay ayon sa ating source, no? Na binigyan si Mr. Lito Lapid ng malaking lote sa 106 hectares. At iyan ang 106 hectares ay naaprubahan bilang tumulong din si Lito Lapid at sa pamamagitan ni Gloria Macapagal Arroyo na siyang presidente noong araw na yon ay na-convert, naaprubahan ng Department of Agrarian Reform na ang sekretary roon ay Roberto Obet Pagdanganan sa bilang turismo, komersyo at pang-residential na lupa. Biro mo 106 hectares na sakahan, kinonvert sa ganun lang kadali. Kasi iba na may connection kay Lito Lapid, may connection kay Gloria Macapagal Arroyo, siyempre sa mga Pineda family, may mga connection din sila ni mga ibang opisyal ng bayan ay susunod lamang sa utos ni Gloria Macapagal Arroyo yan. So, para ngayon, gaganda yung pagbebenta o pagsasangla ng lupa at maraming bibili, kailangan siyempre ni Roberto Cruz na endorsement ng malalaking mga tao kagaya ni Lito Lapid. So kapalit ng endorso, ulitin ko lang, binigyan siya ng lote. Okay, sa lote na yan, diyan siya nagpatayo ng kanyang mansyon. Okay, so ngayon ng isang araw, pinakita ko, hinamon niya ko yung isang tax declaration na kung saan nakalagay ang pangalan ni Mr. Lito Lapid at kanyang maasawa na si Marisa. So, yun ay isa sa katibayan. So ngayon, ang isa pa sa katibayan na aking nakuha ayon sa aking source, nung tumatakbo pa yung pogo na yan, ay isa daw sa manager itong si Mrs. niya o dating Mrs. niya na si Marisa Tadeo Lapid. So kung ano man, hinihingi kung totoo man yun o hindi, nasa kay Lito Lapid niya pag-deny. Pero ayon sa aking source, ay talagang pinag-uusapan na manager sa Pugo, ito si Mrs. Marisa Lapid. So ngayon, ang pag-usapan naman natin sa ngayon ay itong litrato na binigay sa akin na kung saan ay makikita mo na dikit na dikit, close na close, as in BFF, si Mayor Jing Capel ng Purak, Pampanga, at saka yung boss ng Purak, Pugo, na si, ang pangalan niya, Cassandra Cathy Ong. So ito pong litrato, tingnan ninyo. Gusto ko makita ninyo yung litrato para sasabihin nyo hindi ako nagmamarites. Oh, yan. O, tingnan yung litrato mabuti. Yan ang litrato po. Ang nakaputi
nakita ninyo ay si Mayor Jing Capil. Ang babae na naka-jumper ay si Cassandra Cationg. Siya po yung boss ng Pogo ng Purak. Tapos may iba pa silang kasama dyan. Guess where, kung saan yan? Ito yung nakuha po ng 2021. Ito yung nakuha dito sa Pogoland kung tawagin. So ngayon, kung yan ang ating pwede natin gamitin to na pruweba na talaga may connection si Lito Lapid. Kasi bakit? Kasi magkakutsaba naman talaga at magkaibigan ng matalik din si Jing Capil at saka si Lito Lapid. At matandaan nyo nang magpakita sa Senado si Lito Lapid, kunwari pa sila tanungan kay Jing Capil, pero ano na yun, praktisado na kung anong sasagot. Diba sabi, Jing Capil, Mayor, wala akong lupa dyan. Siyempre, yes. Tinuturuan niya si Jing Capil kung anong sasagot. So, yan po ang mga dagdag na pruweba kung bakit masasabi natin talaga si Lito Lapid ay talagang may kinalaman. Hindi pa yan sinasabi kung ano ang meron sa 4 na senador na may connection din doon sa Pogo na yan. So ngayon, nais ko lang din tirahin itong salita ng palabas na balita ni Mayor Jing Capil na bilang mayor daw ay wala siyang kapangyarihan sa ilalim ng Supreme Court na papasukin at re-raid ang Pogo. Kaya ginamit niya ang desisyon ng Supreme Court sa Lim versus Court of Appeals at Pilapis versus People. Pero ang pagkakamali ni Jing Capil ay hindi ito nag-a-apply, hindi nagagamit ito sa kanyang kaso. Kasi ang kaso niya, tinatanong lamang siya, sinasabi niya na walang mga business permits itong mga Pogo na to o mga negosyo dyan sa Pogo. So ngayon, pag walang business permit, unang gagawin ng mayor ay hindi niya sa totoo lang, hindi niya na kailangan inspeksyonin. Bakit mo kailangan inspeksyonin kung walang permit? Ang pwede mo lang ma-inspection ay yung mag-permit. Nag-apply ng permit at binigyan nyo ng business permit. Kaya may karapatan kayo mag-inspection. Pero yung hindi pa na-renew ng 2024 ay hindi nyo pwede pasukin yan. Kundi may karapatan lamang kayo, Mayor, na isara. Bakit nyo pa kailangan inspeksyonin? Hindi naman nga nag-apply sa inyo ng renewal. Pero kung makita nyo naman sa labas, kahit hindi na makita sa labas, kung tumatakbo negosyo hindi, isara nyo lang. Padlock nyo lang kasi walang negosyo, walang resensya. Ganun lang kasimple. Pero yung kanya, yung katwiran, tinanong siya sa hearing na hindi daw siya makapasok. Pilit daw nila pinapasok tapos pinigilan sila. So ngayon, binigyan niya ng katwiran kung bakit hindi siya makapasok dahil sa desisyon ng Supreme Court. Pero yung desisyon ng Supreme Court na binabanggit niya ay nagsasabi, bawal ang mayor at ang kanyang pulis na mang-raid. Bakit? Mang-raid bang pagpasok ko doon? Hindi naman mag-inspection lang kayo kung meron kayong maayos na fire extinguishers, fire systems, kung meron kayong health systems na maayos, kung meron lahat, maayos ba? Hindi naman kayo papasok para mang-akusa ng tao at hindi kayo papasok para mang-aristo. Yun ang bawal. Ang papasok ka mang-aristo at papasok ka magkakaso. Ang sayo lang naman, papasok ka para lamang titingnan kung nasusunod yung mga patakaran patungkol sa kuryente, patungkol sa mga apoy o fire. Siyempre, kailangan may fire extinguishers, kailangan may sprinkler systems kasi malaking building na. At siyempre pa, kailangan kung nakatupad ba sila sa tinatawag sa kalusugan. Kailangan niya at saka titingnan din kung ang lahat ng mga empleyado ninyo ay mayroon pang occupancy, business permit, permit to work or work permit. Kasi bawat bayan, may karapatan po ang bawat bayan na kailangan na i-require ang lahat ng nagtatrabaho sa kanilang bayan o city na kukuha ng work permit sa kanilang bayan. So, pwede yun kasi ang pakay nila, hindi magkulong na tao, hindi mang-aresto. Mayor, huwag ka naman mangangan dyan. Halata naman kayo ni Mayor Lito Lapid na nagkukutsabahan kayo. So ngayon, isa ka pang dagdag kong ebidensya na kung bakit si Lito Lapid ay talagang in na in sa Pugo, sa Purak, Pampanga, ay ito, pakinggan ninyo yung ilalabas ko rito na broadcast ni Mr. Percy Lapid noong September 22, 2022. Ito ay ilang araw lamang bago siya binaril noong October 3, 2022.
So pakinggan ninyo ang sinabi ni Mr. Persilapid nung araw pa. Nung araw pa bago siya mamatay. Ito, papakinggan ninyo. No, yan. I-play ko Pakinggan ninyo ano sinabi ni Mr. Persilapid laban sa kanyang kamag-anak na kanya ng tinakwil. Giisip mo. Pero ikaw ang chairman ng tinatawag na Games and Amusement Committee sa Senado. Kung di ako nagkakamali, si Lito Lapid yan, mga kaibigan. Bakit hindi niya napapaimbestigahan ang mga nangyayari sa Pogo? Ang nangyayari dyan? Meron na ba kayong narinig na pinaimbestigahan ni Lito Lapid ang PAGCOR? Hindi. Nakikinabang siya. Kaya niya lang kinuha yung chairmanship para makinabang siya. Kaya walang investigasyon. Pogo. Lalo ngayon nakatakot-takot ang krimen. Sipin mo ngayon merong na-aresto. Ito, 43 foreigner ang nasagip di umano ayon sa pulis, na mga nagtatrabaho sa Angeles City, Pogo, dyan sa Angeles. If you're a business owner, then animated explainer videos are the best way to capture attention. Get more followers. At ito ay naaresto ang isang inchik. Isang inchik, na dahil ikinulong niya itong 43 dayuhan sa loob ng Pogo mismo. Sa Angeles City, malapit sa Angeles. Sa Balibago yata ito. In a statement, sa isang pahayag ng Central Luzon Police Director, Brigadier General Cesar Pasiwen, sinabi niya na ang PNP Anti-Kidnapping Group operatives ay ni-raid, sinalaka yung Lucky South 99 building sa Phil-Am Friendship Highway sa Angeles City para sagipin si Wu Jia at ang 42 foreign nationals. Sabi ni General Pasiwen, ang mga pulis na umaresto dito kay Chen Yi-ben, 33 taong gulang ng Clark Freeport Zone, isang human resource officer para sa Pogo Company. Ito'y nag-ugat itong operation na ito mula sa impormasyong natanggap ng Anti-Kidnapping Group na merong mga foreign nationals na nagtatrabaho pero ikinulong sa isang offshore gaming operation sa lugar. Sabi ni General, hindi pa yan. Ito naman. Talaga itong mga dumayong inchik dito. Dito nila ginagawa yung krimen nila, mga kaibigan. Iba't ibang unit ng pulisya naman ang naaresto ang 2 drug suspects at nakakumpiska sila ng umaabot sa halagang 408 million na halaga ng shabu sa isang bypass operation sa Mexico o malapit sa Mexico, Pampanga. Ayon sa paunang investigasyon ng PNP Drug Enforcement Group's Special Operation Unit, National Capital Region, ang haba. Ang mga naaresto ay sina Wenji Chen, 45 years old, at si Yan King, 42, na kapwa po residente ng Angeles City. Ang operation ay inilunsad sa isang gasoline station. Mga bandang 1:45 ng hapon. Nakabili sila ng 5 kilong
o ng 5 kilong hinihinalang shabu, na nakalagay sa 5 vacuum sealed plastic Chinese tea bags gamit ang 5 tig-1,000 piso na play money o sa ilalim ng mga tig-1,000, 5 marka money na 1,000, sa ilalim mga play money na 5 lang yung totoo. Yung officer in charge ay nagsabi na ibinenta ang shabu sa halagang 34,000 pesos. Yun. Pagkatapos maaresto, ay nakakuha rin sila nakakuha mga otoridad ng 55 Chinese tea bags na naglalaman ng 374,000 pesos. Pati na yung sasakyan ng mga suspect ay kinuha ng mga otoridad. Yan, mga kaibigan, puro mga Chinese ito na dito ginagawa ang kanilang krimen sa ating bansa. Kailan kayo kikilos para sugpuin yan? Dapat panagutin dyan yung mga lahat ng pumayag sa visa upon arrival. Simulan mo kay Vitaliano Aguirre. Isama nyo si Morente. So anyway, yan ang na tinalakay ni Mr. Percy Lapid tungkol sa Pugo. Na si Lito Lapid pala ay hepe o chairman ng Games Amusement Board na siyang may overseeing power sa mga Pugo sa Pilipinas. Pero at bakit hindi niya nakikilala? So bakit kayo sabihin niya na hindi niya alam? Nung nakarang hearing, sinasabi niya na wala siyang alam na may Pugo pala sa Purak. Bayan sa Purak ay dyan sa pinanganak. Diyan siya nag-aral ng elementary. Diyan siya nag-aral ng high school. Di ba? Diyan siya nag-aral ng elementary sa mababang sa Purak Law School, LOW, Purak Law School, mababang elementary school, mababang paaralan. So, ngayon, ito naman, ano ba talaga si Lito Lapid? Chairman ka pala ng Games Amusement Board, tapos hindi mo alam mapogo sa Purak. Ano ka naman talaga naman, ay talagang pinagluloko mo talaga Pilipino. So, ngayon, masabi ko lang muna, Mr. Imitahin ko muna, pasalitain ko muna, pwede ka ba, Mr. Kabunyog, Luciano Gautos? I-invite kita sa iyong tinatawag na messenger. Sana ay medyo maganda ang ang tinatawag na ilaw mo diyan para makilala ka ng ating ating tagapanood. Ito po siya isa katarman sa ngayon, Nais ko lang introduce mga kasamahan ko sa Bunyog. At ito po si Kabunyog Luciano Gahotos. At hanapin ko lang mo ng yun, nakita ko na. Paki-click mo na lang. Paki-click mo na lang ang link na pinasa ko para makikita kita rito sa aking Subukan mo ngayon, andyan na. Sir, dito, maraming balita na lumalabas dito sa Northern Samar. Tsaka muna, paki-click mo na para makapagsalita ka. Paki-click mo muna yung binigay ko sa iyo. Nakita mo na? Kung hindi mo nakita, i-dikit ko sa microphone ang sinabi mo. Sige, magsalita ka muna. Hello? Sige. Okay na? Okay na. Okay. Okay, palakasin mo. Salita ka. Narinig ka. Okay, maraming salamat. Ito kasing dito sa amin sa Northern Samar, bilang chairman ng Bunyog, marami akong narinig na balita. Lalo na galing sa 2nd District. Alam mo, may nag-chat sa akin
na may pumasok daw na isang barko doon sa ilog ng La Perla. Yan ang ibig sabihin nun, di ba? Ako magtataka ako kasi palagi rin ako nasa 2nd District. Nagtataka ako kung bakit ang sabi ng iba, doon nga sa Pacific Town, mayroon maraming barko. Sabi ko nga, bakit anong ginagawa? Nasaan ang mga taong dapat mag-asikaso dyan? Dapat magbanda dyan? Yung tinatawag na Coast Guard, yung ating mga pulis o kaya militar. Bakit pinabayaan ito? Lalo na sa ating gobernador dito sa Northern Samar at congressman sa 2nd District na Ongdin ang apelido. Meron maraming congressman dito sa 1st District na kasama din nila sa super majority. Ang sa akin lang, dapat hindi mangamba ang mga taong nakatira dito sa province of Northern Samar. Kasi pinapasok na nga tayo ng mga insect. Yung sabi pa ni Dr. Silapi, noong mga panahon pa noon, sa panahon pa ni Duterte, isa itong mga taong ito ang pinangalanan ni Digong Duterte. Pati na yung nauna pang mga tao na mas matanda sa gobernador ngayon. Alam mo, pag walang tibo ang isang tao, ibig sabihin, inapabayaan lang niya ang mga insignian na pumasok sa teritoryo ng 1st District, lalo na doon sa Pacific Town. Bakit mga mayor hindi nagsasalita? Doon, sila lang ang nagsasabi. Walang concern, walang pakialam lang ng gobyerno sa Northern Samar. Kaya doon ako nagtataka. Okay, maraming salamat. Yan muna. Sige. Maraming salamat. Butit pinakuan mo yan. I-bring up mo sa public. Tere-reviewin sa magawan mo na follow-up para malaman natin kung ano ba talaga ang istorya sa likod ng mga siniwalat mo. At kailangan natin makatulong kasi yung mga bunyog ay tinayo para tumulong sa bayan. So, kailangan gagawa tayo ng paraan at para makatulong dyan, parte dyan sa Northern Samar. Actually, hindi lang sa inyo may problema, pero marami din sa ibang bansa. Pero, siyempre, kung dyan ka, asikasuhin mo na natin kung anong mayroong magagawa natin dyan sa Northern Samar. Malay mo, baka mayroon din dyan mas mahigit pa, mas malala